Isang napakalaking agos ng maputik na tubig ang rumagasa sa Himalayan border crossing sa Gerong Port netong Miyerkules. Sa loob lamang ng ilang sandali, nilamon ng rumagasang tubig ang mga gusali habang sinalanta ng biglaang flash flood ang mga komunidad sa hilagang Nepal at Tibet. Makikita ang mga taong nag-uunahan upang makaligtas habang isang dambuhalang agos ng putik, bato at tubig ang rumaragasa mula sa panig ng Nepal, pababa sa makitid na bangin at tuluyang tinatangay ang mga gusali sa border port. Ayon sa mga opisyal at climate expert, hindi bababa sa 8 tao ang nasawi at daan-daan ang nawawala matapos harangan ng isang avalanche ng yelo at bato ang isang ilog na naging dahilan upang biglang bumuhos ang napakalaking agos ng tubig patungo sa mga komunidad sa ibaba. Wasak ang mga nayon, kalsada at mga hydropower project sa distrito ng Razua, Nepal bago tumawid ang baha patungo sa panig ng China. Naputol ang kuryente, naputol ang komunikasyon at habang nagsisimula ang rescue operation, may isa pang nakakabahalang balita. 384 na turista ang iniulat na nawawala. Sa bilang na iyon, 291 ay mga dayuhan, kabilang ang mga mamamayan ng India, United States, United Kingdom at Malaysia. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, lalo pang lumaki ang lawak ng trahedya. Ayon sa mga otoridad, umabot ng 95 ang bilang ng mga nasawi habang daan-daan pa rin ang nawawala matapos tangayin ng mga napakalakas na flash flood ang mga nayon at sirain ang mga kalsada, tulay at mga pasilidad ng kuryente malapit sa Tibet. Sinabi ni police spokesperson Abhinarayan Kafle na 95 na ang kumpirmadong nasawi, kasama rito ang 28 na pulis na nawawala pa rin. At sa mga apektadong lugar ng Shaprobesi at Temori, hindi makalapag ang mga helicopter dahil sa sobrang taas at lakas ng tubig. Ang distrito ng Razua ay tahanan ng humigit kumulang 50,000 katao. Dahil dito, nagbabala si District Administrator Narendra Pariyara sa mga nakatira malapit sa Bothi-Koshi River na agad na lumikas patungo sa mataas na lugar. May mga ulat na ang mga kalapit na nayon at maging mga construction site ng mga infrastructure project ay tuluyang tinangay ng baha. Sa kabilang panig ng hangganan, sa Tibet, nag-ulat din ng mga major casualties. May mga nawawala sa kalapit ng Gerong County matapos tamaan ng mudslide sa isang pangunahing land crossing sa pagitan ng China at Nepal. Ayon sa State News Agency ng China na Xinhua, tinamaan ng mudslide ang Gerong Port, naputol ang mga kalsada, naputol ang komunikasyon at nawalan ng kuryente ang ilang bahagi ng Shigatse region. Hindi na nagbigay ng kumpletong detalye ang mga otoridad tungkol sa lawak ng pinsala. Samantala, nanawagan si Chinese President Xi Jinping ng all-out effort upang hanapin ang mga nawawala. Kasabay nito, ipinag-uutos niya ang mga mahigpit na monitoring at early warning system upang maiwasan ang mga kasunod pang sakuna. Ang banta ay hindi nagtapos sa Nepal. Sa India, nagsimula ng mag-evacuate ang pamahalaan ng Bihar ng mga residente mula sa 6 na distrito dahil may pangamba na maaaring umabot ang tubig baha sa kanilang mga komunidad. Ang rumaragasang putik sa mga video na inilabas ng Nepal Police at kumalat sa social media, makikita ang mga lambak ng kabundukan na nilalamon ng napakalakas na agos ng putik na tubig. Maraming tao ang hindi man lang nakapaghanda sa kabisera ng Nepal. Hindi umano nagkaroon ng malakas na ulan bago dumating ang flash flood. Walang sapat na babala. Ang ilan ay nasa loob lamang ng kanilang mga tahanan nang biglang dumating ang tubig. Samantala, nagpatawag si Prime Minister Balendra Shah ng emergency meeting ng National Disaster Risk Reduction and Management Authority upang malaman ang tunay na lawak ng pinsala. Nagpadala rin ang Nepal Army ng mga helicopter at disaster response personnel sa mga apektadong lugar.
Ayon sa Nepal Electricity Authority, tinatayang 430 megawatts ng power generating capacity ang naapektuhan. Kabilang dito ang mga hydropower at solar facilities. Nasira ang mga pasilidad para sa generation, transmission at distribution ng kuryente. At dahil dito, malawakang naapektuhan ang supply ng kuryente. Maaring avalanche ang nagsimula ng lahat. Ngunit nananatili ang isang mahalagang tanong. Ano nga ba talaga ang nag-trigger sa flash flood? Sa simula, hindi pa malinaw ang eksaktong dahilan. Ngunit ayon sa climate expert mula sa Nepal, posibleng isang avalanche mula sa glacier ang naging mitsa ng sakuna sa Lendy Kuala River, isang tributary ng Bothikushi River na itala ang pinakamalalang pagbaha noong Miyerkules. 2 beses nang bumaha ang Lendy Kuala sa loob lamang ng 14 na buwan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyari. Isang avalanche ng yelo at bato mula sa glacier sa panig ng Nepal ang posibleng bumagsak at humarang sa ilog. At nang hindi na kayanin ang harang ng naiipong tubig, bigla itong bumigay. At ang tubig na matagal nang naipon sa likod nito ay sabay-sabay na kumawala at dito nagiging mas malaki ang kwento. Dahil ang Bothikushi River ay hindi basta isang ilog lamang. Nagmumula ito sa Tibet, dumadaloy patungong Nepal, sumama sa Trishuli River at kalaunan ang tubig nito ay nagpapatuloy patungo sa India bilang Gandak River. At hindi ito ang unang pagkakataon. Noong nakaraang taon, isang baha sa Bothikushi River ang kumitil ng 9 na buhay habang 24 na tao ang naiulat na nawawala. Tinangay rin nito ang Friendship Bridge na nag-uugnay sa Nepal at China. Dahil dito, ilang buwan na antala ang transportasyon at kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa isang regional climate monitor, ang baha noon ay dulot ng pag-drain ng isang superglacial lake sa Tibet. Taon-taon mula Hunyo hanggang Setyembre, nagdadala ang monsoon ng malalakas na ulan sa South Asia at taon-taon din may mga komunidad na humaharap sa baha at landslide. Ngunit ayon sa mga siyentipiko, may nagbabago. Mas madalas, mas matindi, mas hindi mahulaan. Ang extreme weather event sa rehiyon ay lumalala habang patuloy na umiinit ang klima.